opposition, halos lahat. Ang number one na tandaan ko, wala naman daw roadmap. Si BBM, puro unity lang. But he has no roadmap towards a certain direction. Okay, mamaya natin tatalakay. Si Bishop Medina, anong analysis mo sa kalagayan politika at paano natin makakatulong ng pagbabago at paano natin mapipinance yung pagbabago ng sistema? Basta sagot ko, pera. Ang pangalan niya, Princess Emilia Cruz Villamor. This will speak bakit napakayaman ni Marcos. He married the wealthiest woman on the planet Earth. Ang background ni Princess Emilia Cruz Villamor, lola niya si Isabela II, Isabela III, great-grandfather niya si King Philip, kung saan nanggaling ang pangalan ng Philippines. Kayamanang Kastila. Co-owner siya ng Angelo Mining. Doon sa Agusan del Norte, minimina na ito ng Kastila. Daang taon na. And she became the wealthiest woman on the planet Earth. And Ferdinand Marcos married him. He was the first wife of Ferdinand Marcos. What's your name again? Bishop, what's your name again? Princess Emilia Cruz Villamor. Emilia. Opo, documented lahat na sabihin ko, bibigyan ko lang ng outline. Kung kilala niyo yung Villamor Air Base, si Captain Jesus Villamor, bayaw siya ni Ferdinand Marcos. Kapatid siya, kuya siya ni Princess Emilia Cruz Villamor. Yan yung Villamor Air Base. That's why Marcos became the wealthiest man on the planet Earth. That was way back 1940 pa. 1948. Tapos nagkaroon silang 1940 po, pinakasalan niya si Princess Emilia Cruz Villamor. Nagkaroon sila ng tatlong anak. Si Presentacion, si Felipa, tsaka si Tiburcio. Si Tiburcio Villamor Marcos, buhay pa siya. Nasa akin siya. Under my custody. Okay? Yun ang aking outline. Papersend ko sa inyo mamaya yung kanyang birth certificate. Okay? And then, pakikita ko rin yung litrato niya nung siya bata pa. Tsaka nung, ngayon, he will be 74 years old. Magiging 74 years old siya sa August 11, 2022. Number 2, na mahalaga na nangyari, 1944. Meron tinatawag na Bretton Woods Agreement noong 1944. Okay. Tapos na ang gera sa Europe, talo ng Germany. Sa Pilipinas, hindi pa, 1945 natapos ang gera eh. Nagkaroon ng agreement sa Bretton Woods na, Bretton Woods. opo, kasi bagsak ang economy ng buong mundo. Ang gagamiting pera, ang US dollar. United States dollar. Backup ng petroleum dollar, yung pera ng Amerika. Pero ang magpipinance, ginto ni Marcos. Ang magpipinance ng economy ng buong mundo. Hindi ka makakapag-print ng pera mo pagka wala kang ginto. Eh nakapag-distribute na sila Emilia Cruz Villamor ng ginto sa buong mundo. Would you believe, even Dubai, may utang na 5 million metric tons ng ginto kay Marcos. Kay Tiburcio Villamor Marcos. 5 million metric tons, Dubai. Saudi Arabia, 10,000 metric tons ng ginto. Malaysia, 10,000 metric tons ng ginto. Okay? China, ang dami ho niyan. Great Britain, America, lahat ng bansa may utang kay Marcos. Ang ginawa ni Marcos, documented po ito, dalawang document. Inilipat ni President Ferdinand E. Marcos lahat ng kanyang kayamanan kay Tiburcio Villamor Marcos. President Marcos acted as a legal counsel para sa kanyang anak. Yan ang tatrabawin natin sa ating bansa. Kaya walang problema pagdating sa pera. Ang kailangan lang magkaroon ng pagkakaisa sa ugnayan si President Bongbong Marcos, ang Central Bank of the Philippines, ang Department of Justice, ang Supreme Court, ang Congress, ang Senate. Mapipera natin lahat to. I have all the original documents and I have the person of Tiburcio Villamor Marcos kicking and alive. Nasa custody ko. Kasama ko siya. Okay?
And then in 1950, nagkaroon ng bilateral minefields breakthrough successor agreement. 1950. Pinanganak si Tiburcio 1948. So 2 years old pa lang siya. Nagkaroon ng bilateral minefields breakthrough successor agreement. Na kung saan, ang lahat ng buong mundo, pinautang ni Marcos ng ginto para makapag-print sila ng pera. Opo, salamat. Para makapag-print sila ng pera. Kasi pag wala kang ginto, hindi ka makapag-print ng pera. 50 years. Yung kwarta ginto, diamonds, ha? We're talking about 1 million metric tons ng ginto. No. 1 million metric tons ng diamond. 1 million metric tons of soft platinum. Tapos, almost 1 billion 900 million metric tons ng ginto ang umikot sa kayamanan pinag-uusapan natin. That was 1950. Nagkaroon ng tinatawag na up to year 2000 kung saan na time deposit yung kayamanan 50 years from 1950 to year 2000. May moratorium ng 2005. Dami tayong pera, huwag tayo magalala. Hindi tayo pinakamayaman tao sa buong mundo. My God, nung bumagsak yung Twin Tower kasi ninakaw ni Bush, nila Rothschild yung 80,000 metric tons ng ginto under the Twin Tower. Pag-aari ni Marcos yun, pinabagsak ng Amerika ni Bush, tsaka na CIA. Nung tinanong si Bush after 1 week, what nation is the wealthiest nation on the planet Earth? Walang kakurap-rap. Ang sabi ni Bush, the Philippines. Bakit niya sinabi? Kasi alam niya itong pinag-uusapan natin. Kung ang Pilipinas ang pinakamayamang bansa sa buong mundo, therefore, the wealthiest person ay Pilipino. Hindi si Bill Gates. I can support. Elon Musk. Hindi sila. Not even Rothschild. Kundi si Tiburcio Villamor Marcos. Inilipat yung kayamanan lahat sa kanya. Okay? Okay, ano pa nangyari? 1952, nagkaroon ng one and only, my God, nasa YouTube ako ngayon. One and only true genuine last will and testament na iniwan si President Marcos sa kanyang anak. Dala ko yung original copy. Pirmado ni Chiang Kai-shek, pirmado ni Queen Elizabeth, pirmado ni President Truman, pirmado ni President Quirino, pirmado ni Tan Kaki, yung founder ng Hong Kong Banghai Shanking Corporation ng Hong Kong at ng China. Tan Kaki, ang pangalan niya. Pirmado ni Nemesio Cruz Villamor, pirmado ng kung sino-sinong mga taong bigatin noong panahon ng 1952. Last will and testament. Okay? I'm just giving the outline. Okay. And then in 1971, nagkaroon ang tinatawag na Nixon shock. Ano nangyari? Tinanggal ang ginto bilang backup ng pera. Yan. Diyan nagkaloko-loko economy ng ginto. 1971 declare, 1972-73 nangyari yung Nixon shock. Ano nangyari? Canceled gold as world currencies backup. Okay, di pa tayo sa 1983. This is just a summary, 1983, sometime in July 15, 1983, President Ferdinand E. Marcos announced ang bagong lipunan currency, yung tinatawag na Asian dollar sa Toronto, Canada. ABL. In-announce niya yung ABL. Ang backup ng isang set, 780 billion pesos. Dala ko yung dokumento. Okay? Billion pesos, 780. Tandaan nyo 1983, July, ang currency ng buong mundo tatalunin ng US dollar. Kasi may backup si Marcos ng 615,500 metric tons ng ginto. Nasa Central Bank of the Philippines, East Avenue. Doon nakatambak sa basement, sa third floor basement, yung ginto na gagamitin ni President Marcos. Kaya ginulutan na Amerika. Kaya pagdating nung tinatawag na 1983, kailan pinatay si Benigno? August 21, 1983. Take note July 15, 1983, in-announce ni President Marcos sa Toronto, Canada, yung tinatawag na Asian dollar na tatalo sa US dollar. It will be a very dominant dollar in the whole world. Kaya pinigil ng Amerika na CIA si President Marcos. Gaya ng ginawa sa Libya kay Muammar Gaddafi. Gaya ng ginawa sa Iraq kay Saddam Hussein. Kasi nagtayo sila ng pera, ayaw nila ng US dollar. Ngayon, ang gumagawa niya sa Amerika,
si Putin ang Russia dahil sa kanilang ruble. At si Xi Jinping ng China sa kanilang yuan. Kaya nagtayo ng BRICS, Brazil, Russia, India, China, South Africa. Ayaw na ng US dollar. Okay? Ngayon, tinake note ko lang yun. So, 1983, August 21, pinatay si Aquino. And then, ang pinakamahalaga nangyari, dahil yung mga inutang na maraming bansa, ayaw na nila magbayad kay Marcos. Ang ginawa ni Marcos noong 1986, take note January 2, 1986, gumawa si Marcos ng restructure. Lahat ng utang ng buong mundo, pati buong Pilipinas sa kanya. No? Si Marcos ang may-ari ng BPI, Banco Philippine Islands. Dating El Banco Espanyol Filipino de Isabel II. Nanonood ng mga tao sa YouTube. Ninakaw to ni Ayala, ni Don Ayala. Ninakaw nyo ang El Banco Espanyol Filipino de Isabel II. Ginawa nyong Banco Philippine Islands. I have all the documents. Magnanakaw kayo. It belongs to the Filipino people. Lahat ng kayamanan pinag-uusapan dito ay pag-aari ng bansang Pilipinas. Pag-aari ng lahat ng Pilipino. At si Tiburcio Villamor Marcos ang magiging susi para mangyari lahat ng bagay nito. Okay, pairin mo ng sundo kapatid ha. So, nangyari noong January 2, 1986, ni-restructure ni President Marcos lahat ng kayamanang pinag-uusapan natin. February, kailan ang EDSA Revolution? February 22. February 22 to 25, 1986, yung tinatawag na EDSA Revolution, People's Power. Ito po ay kodita. Namuno si Enriles, sila Ramos, sila Gringo Nasan. This is not People's Power. This is a kodita. Inspired by CIA, si George Shultz, na Secretary of United States of America, gumawa siya ng libro. Sila ang nag-author ng EDSA Revolution para ibagsak si Marcos, para lahat ng pinag-uusapan natin dito ay maging walang kwenta. At pinalabas na si Marcos na magnanakaw. Hindi po magnanakaw si Marcos. Napakarami niyang kayamanan. Dahil wala kang nanakawin sa Pilipinas, kaya hindi siya magnanakaw. From 1965 to 1986, doon naging presidente si Marcos, ang expenditure ng Pilipinas, wala pang 500 billion pesos. Yung pinagmamalaking kayamanan ni Madam Imelda Marcos, isang bill of lading pa lang, 980 billion US dollar. Isang papel pa lang yun. Tatabunan na yung mga kwarta di umano na ninakaw ni Marcos. Hindi po magnanakaw si President Marcos. Ngayon, ang susunod na event, nanalo na tayo sa eleksyon. Muling bumalik ang Ferdinand Marcos Jr. kapalit ng kanyang senior, ng kanyang tatay. Kaya marami po tayong tatrabahuin. Napakarami po natin pera. Hindi po tayo mahirap. Ang bansa natin ang pinakamayaman sa buong mundo. At tayo mga Pilipino ang pinakamayaman sa buong mundo. Huwag po kayo maniwala sa pagsustungaling ng pandarayan ng Amerika. Lagi nila tayong ginugulo. Sa istorya ng Pilipinas, kahit kailan, ang bansang Amerika ay traidor. Amerikano, traidor kayo kahit kailan. Pag-aralan yung history ng bansa, kayong gumugulo sa amin. At tapos na ang panahon na yun. Daliri mo. Okay. Nasa harapan niyo po ngayon si litrato, nung batang litrato ni Tiburcio Villamor Marcos, o yung tinatawag na coded TBM LSM 666. Tiburcio Villamor Marcos, Leo Steve Marcos 666. Hindi po tungkol sa Antichrist yan. Tungkol po sa 1 Kings chapter 10 verse 14. Sinabi doon si King Solomon tumatanggap ng 666 talents every year ng ginto. Si President Marcos, nagbabasa siya ng Biblia. Ito po yung anak niya na si Tiburcio Villamor Marcos. Sa una niyang asawa na si napakayamang babae, si Princess Enemisha Cruz Villamor. Yun po ang unang asawa ni President Marcos. Nagkaanak sila ng tatlo. Una, si Presentacion. Pangalawa, si Felipa. Ang pangatlo ay si Tiburcio. Ito po yung birth certificate ni Tiburcio Villamor Marcos. Ito yung kanyang biography. Ito yung kanyang baptismal certificate sa Pansol Laguna na nakasulat sa Sulat Kastila. Ito po yung litrato niya ngayon.
He will be 74 years old this coming August 11, 2022. He was born in August 11, 1948 in Pansol, Laguna. Ito po yung official birth certificate ni Tiburcio Villamor Marcos. Nandyan po nakalagay ang tatay niya ay si Ferdinand Edlarin Marcos at ang nanay niya ay si Inicia Cruz Villamor. Ayan po. Marcos was then 31 years old at si Inicia Cruz Villamor at the age of 28. Si Inicia Cruz Villamor, ang mga lola niya po ay si Isabela II, Isabela de Tres, si King Philip, kung saan ang galing ang pangalan ng Pilipinas. Ito po ang ninuno ni Princess Inicia Cruz Villamor. Siya po isang prinsesa at napakayaman niyang babae. Pinakasalan siya ni Marcos at sila ay nagkaroon ng pamilya. Okay? And then, ito po siya ngayon, sa pagtanda niya. At ang mahalaga nangyari sa buhay ay ito po. Ipinanganak si 1948, August 11, ipinanganak si Tiburcio Villamor Marcos. Now, pagdating ng 1950, merong tinatawag na, 44. Focus lang. Meron pong tinatawag na Bretton Agreements, kung saan Bretton Woods Agreement, kung saan nagkaroon ng pagkakaisa ang maraming bansa, nag-meeting sila way back 1944 dahil nagkaroon po ng gera noong sometime in 1918, and then natapos ang World War I yun. World War II, natapos na 1944 in Europe. Sa Asia, 1945, nasumuko ang Japan. Ngayon, ang nangyari po, walang kwarta ang buong mundo, walang pera. Kailangan nila ng pera. Kaya noong 1944, nag-meeting po sila sa Bretton Woods na ang gagamiting pera ay ang US dollar. Kaya dapat magkaroon ng ginto. Doon pa lang, 1944 pa lang, nagpahiram na ng ginto si President Marcos at ang asawa niya si Inicia Cruz Villamor sa buong mundo, buong bansa. Dubai alone, ang utang ng Dubai kay Tiburcio Villamor Marcos ay 5 million metric tons ng ginto. That's Dubai alone. Ang Malaysia, 10,000 metric tons ng ginto. That's Malaysia. Ang Japan, ang utang ng Japan kay Tiburcio Villamor Marcos in terms of US dollar is 90 billion US dollar. Dala ko po lahat ng dokumento. Pero bago tayo pumunta roon, ito muna po ang tinatawag na after Bretton Woods nagkaroon ng pakibukas mo Bilateral Minefields Breakthrough Successor Agreement. Yan po ay pirmado ng mga kilalang tao sa buong mundo noong panahon na yun. Una, pirmado ni Elpidio Quirino, President, Republic of the Philippines. Pinirmahan ni Sergio Ormeña. Siya po ay mandate of the Cruz Villamor Taliano Family Clan OCT 01-4. Yun po yung buong Pilipinas mula Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah, North Borneo. Pirmado rin po ni Harry S. Truman, President of the United States of America. Pirmado rin po ni Chiang Kai-shek. Ganito ko, hindi ko mabasa. Siya po ang President and Director General Republic of China. Signed by General Dwight Eisenhower, Superior Commander of the Allied Nations. Signed by Mao Zedong, Chairman of the People's Communist Party of People's Republic of China. Signed by Zhou Enlai, Prime Minister, People's Republic of China. Signed by Jose Antonio C. Villamor, representing new successor heir, TBM LSM 666. Signed by Princess Inicia Cruz Villamor. Ito po yung asawa ni Ferdinand Marcos, representing new successor heir, TBM LSM 666. Signed by Isabela III, representing Bangko Espanyol Pilipino de Isabel II, Gold Bullion Code 01, L50, flat, Quran. Ang ibig sabihin ng flat, Ferdinand Lacan Taliano, Quran, King of Recognized Asset Nation, Aba King Fisher, Harbor King. Signed by Maria Cristina III, representing Hacienda Filipina Archipelago, OCT 01-4. Signed by Francisco Franco, Head of the State of Spain. Signed by Miguel Cuaderno Sr.,
Chairman of the Board of Governor, Central Bank of the Philippines. Signed by Jose Bautista Cruz, Trust Depositor of C1, C2 for TBM LSM 666. Signed by Father Jose Antonio Diaz, alias Severino Santa Romana, et al. And others, because he has 18 aliases. Trust Depositor for TBM LSM 66. Signed by Ferdinand E. Marcos, Legal Counsel for TBM LSM 666. Tumayo lamang si Marcos na lawyer ng kanyang anak na si Tiburcio Villamor Marcos. And then Tan Kaki, Trust Depositor for TBM LSM 666. Sino si Tan Kaki? Siya ang founder ng Hong Kong Shanghai Banking Corporation. At siya din ang founder ng China Bank. And then Fred Ruiz Castro, Vice Chairman, Philippine National Bank. Ito po yung tinatawag na Bilateral Minefields Breakthrough Successor Agreement. Let me read some portion. Central Bank of the Philippines, Office of the Board of Governor, Bilateral Minefields Breakthrough Successor Agreement, signed for 50 years. Gold Reserve Loan Program, ended 2005. For special provision, 1% interest per annum. No all men by this presents. The Bilateral Minefields Breakthrough Successor Agreement entered into this 11th of August 1950 by and between for the successor heir for the time being, represented in behalf of Tiburcio Villamor Marcos, code name TBM LSM 666, the only successor of Prince Junlan Maclaud Taliano, Her Majesty Queen of Spain Isabel II, owner of parcel of land covered by OCTC Rwanda-4, Gold Bullion Code 777, Harbor King, ABA, IJPR, Luna, and other code registered in the Bank of International Settlement based in Boston and Switzerland, and other asset owned by El Banco Espanyol Filipino de Isabel II, Intramuros, Manila. Ito pong dokumentong ito ay nagpapatunay na nagpautang si Marcos at si Nemesio Cruz Villamor ng katakot-takot na ginto sa buong mundo. Nagpautang din sila ng almost 1 million metric tons ng diamonds, 1 million metric tons of soft platinum. Documented po lahat ito. It's all documented. Ayan po. Kaya ito ay nakalagay, unanimously approved and amended, done in the Office of the Board of Governor of Central Bank of the Philippines on 11th of August in the year of our Lord 1950. Ito po ay pera ng Pilipinas, pera ng mga Pilipino, pera nating lahat. Hindi po ito pera lang ni Tiburcio Marcos. Siya po ay kasangkapan para pumirma, para tayong lahat ay makinabang. Para po sa bayang Pilipino ito na inanda ni President Ferdinand Edelin Marcos na pinagbibintangan ng buong mundo, hindi lang ng mga Pilipino, na isang magnanakaw. Hindi po magnanakaw si Ferdinand Marcos. Napakarami niyang kayamanan na pinahiram sa buong mundo para pagdating ng year 2005, 2009, 2010, nag-mature na to, 2022 na, tayo ang makikinabang. Lahat ng Pilipino ay milyonaryo. Lahat tayo mayaman. Kaya lamang walang gumagalaw, walang kumikilos. Ito ang mga kasama ko, we're willing to die for this nation. We are willing to die for you. Mga Pilipinong mahirap. Ito ang pag-asa natin. Ang kayamanan ito, kukunin natin to. In Jesus' name. Amen.